umaga po sa ating lahat. Ayan, kahit po maulan ay tayo pa rin nandito para magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Tayo po ay sumandaling tumahimik at magnilay-nilay. Huwag po muna tayong kumausap ng ating mga katabi at magbigay po tayo ng alay na panalangin personal sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit chapter 47 verse 1 to 6. Awit 47 verse 1 to 6. Salitan po tayong magbabasa. Ako po sa una. Awit 47 verse 1. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Kayo po sa verse 2. Verse 3. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Kayo po? Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trompeta ang siyang tumutugtog. Lahat po tayo, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Salamat po. Tayo po ngayon ay darako sa opening song na papungunahan po ni Sister Wilma de los Reyes. Praise, hallelujah. Yes, Lord. Nais po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pusong dalisay, Panginoon. Isang pusong tapat na tunay nga na sa iyo nagmamahal, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin.
po, let's pray. Aming Panginoon na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na pinagsama-sama mo kami at pinagtipon-tipon sa harap mo. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, pinag-isa mo kaming lahat upang ialay ang aming pagpupuri, pag-ibig at paglilingkod sa inyong pangalan. Turuan mo kaming maging bukas ang aming mga puso't isipan sa iyong salita at gabayan mo ang aming mga leader, mga mananayaw at mga awit at mga manggagawa at bawat isa sa amin upang makibahagi ng taimtim sa pagdiriwang na ito. Ihinga mo sa amin ang Espiritu Santo upang aming maranasan ang iyong presensya at kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God is good. All the time. God is good. Ayan. Yung mga nasa likod, pwede po bang punuin po natin yung mga upuan dito sa harapan? Ayan. Tingnan nyo nga muna yung mga katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya na, kapatid, ako'y nagagalak sa umagang ito dahil nakasama muli kita. Kasi sabi sa ating awit, ang puso ko'y masaya ngayong umaga. Masaya. Masaya, di po ba? Nagagalak? Amen. Hallelujah. Praise God. At pwede po habang tayo ay umaawit nito, pwede po natin kamayan yung ating mga kapatid at ikutin po natin. Ayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ang kanyang gawain. Na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya. Ipakita po natin ang tunay nga na masaya ang ating puso ngayong umaga. Tunay nga tayo umiibig sa Panginoon. Ako kayo sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ang kanyang gawain. Na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. I love the thrill. Man. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel When I get Amen. together. God's wonderful people. What a joy just to see all their happy faces. Praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. You are wonderful people of God. When I get together with God's wonderful people, what a joy just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with wonderful people. Yes, isang malakas na palakpak because we are wonderful people of God. Amen? Ngayon naman, handa na po ba tayo sumayaw? Katulad ng pagsayaw ni David? Handa na po ba tayo magpuri? Ay, mahina. Handa na po ba tayong tumalon? Katulad ng ginawa ni David? Amen? Diba? Imagine si David isang hari, pero siya ay nagpatira pa, wala siyang pakialam sa mga katabi niya, basta siya ay sumasayaw at nagpupuri sa Panginoon. Basta, ngayong umaga, kung paano si David nagpuri sa Panginoon, ganun din po ang gawin natin. Mag-enjoy po tayo sa kanyang presensya. Amen? Hallelujah! Praise God! Yes, Lord!
We will dance like David danced. We will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Praise! The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, Lord. I will praise like David praised. I will praise, I will praise like David praised. Yung mga nasa likod dyan, tayo sumayaw sa Panginoon. Sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David. Let us jump! The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will jump like David. Yan, galaw-galaw mo, exercise. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will jump like David jump. I will jump, I will jump, I will jump. Hallelujah. Praise. I will jump, I will jump, I will jump like David jump. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. Sayaw! The Spirit of the Lord comes upon my heart. Puro na Panginoon! Mag-enjoy tayo sa presensya ni God. We will dance! I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon I will praise! Taas natin ang ating mga kamay! Hallelujah! Spirit of the Lord comes upon my heart, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David. Let us sing! When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David. For the last time, let us jump. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will jump, jump. Woo! Praise. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will jump. Mga bata dyan sa likod ang malakas tumalon eh. I will jump, I will jump, I will jump like David jump. I will jump, I will jump, I will jump like David jump. Woo! Grabe, Lord! Hallelujah! Praise God! Tunay nga, Panginoon, na kami ay naka-exercise na, nakapagpuri pa sa iyo, Panginoon. Kaya napakarami pong benepisyo ang ibinigay niyo sa amin sa araw na ito, Lord. Kaya patuloy po kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Praise. Hallelujah, Lord. This is our desire, Panginoon, na lagi ka naming maitaas, to give you honor and praise, Panginoon, with all our hearts, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na ikaw, Panginoon, mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na pakapuspusin niyo po kami ng kagalakan sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Praise, hallelujah. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. I worship you. All I have within, yes, Lord, we give you praise and honor. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my Let us give our hearts sa Panginoon. Buong puso na isusubok ko natin ating mga buhay sa Kanya. Hallelujah. live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, Give you my soul. give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment. moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Come on, church. Give you my Feel the presence of the Lord. Patuloy nating awitin ang mga awitin ito. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. every breath that I take. Yes, oh God. Hallelujah. Moment I'm awake. Lord, have your way. Sabihin po natin at ibigay po natin ang buong puso. I give you my soul. Yes, Lord. Hallelujah. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
We give you our hearts, Panginoon. We give everything to you, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We surrender everything to you, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, na wala po kami magagawa sa ganang sariling amin, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, we give everything to you, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We live for you alone, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. Lord, have your way. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. We give you our hearts. We give you everything, Panginoon. Ang buhay po namin, O Diyos, ay patuloy namin ibinibigay sa iyo. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming buong pagkatao, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Patuloy na magbibigay lakas, Panginoon, Lord God. Ang kalakasan na ito, Panginoon, ay patuloy na magagamit namin mightily, Panginoon, Lord God, sa iyong ubasan. Nais po namin, Panginoon, na ikaw ay mapupurihan. Nais po namin, Panginoon, na ikaw ay mailuklok sa iyong trono, Panginoon, sa umagang ito. Hindi lang sa araw na ito, Panginoon, bagkus araw-araw sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang nais namin, Panginoon. We give you everything to you, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba at pagpupuri, Panginoon, ay nararapat sa iyo lamang, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Maraming salamat po, worship team. At sa Diyos po ang kapurihan sa ating mga napakagandang inawit ngayong umaga. Ngayon po, idarako po tayo sa pagpapasalamat ngayong araw na linggo. Sino pong gusto ang mauna? Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi po nung Huwebes po ay pumunta po ako sa ospital dahilan po sa yung aking stepmother. Actually, namatay po yung nanay ko. Nag-asawa po yung tatay ko 3 years ago. And then, nag-asawa po siya at naging mabuti po siya sa amin. Kaya kahit stepmother lang po ay talagang nandun po yung puso ko na nagnanais na siya ay gumaling. Siya po ay dinatnan ko sa ospital na may tubo po. At sa NGT ni po dumadaan yung kanyang pagkain. At ang ginawa ko po pagdating doon, bagamat hindi ko po siya makausap, pero alam ko po kung naririnig niya ako. Sabi ko po sa kanya, Inay, manalangin po tayo. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesus. At nanalangin po ako, panay po ang iyak niya. At inawitan ko po siya ng mga awitin panlangit. At pagkatapos po nun ay nakatulog po siya. At nang siya po ay nakatulog na mahimbing, ay matagal po yun, natutulog siya. Ako naman po ay nagpaalam dun sa kanyang nagbabantay. At alam niyo po, purihin po ang Panginoon. Kahapon po ng hapon, pagbukas ko po ng cellphone,
ang sabi po ng kapatid ko sa tatay ko, ate, sabi niya, salamat sa inyong mga prayers ni kuya. Kasi si inay, nag-improve daw, sabi ng doktor. At soon daw po ay matatanggal na yung tubo sa kanya. Kaya pupurihin po ang Panginoon, talagang napakabuti niya, bagabat malakas po ang ulan talaga at ako'y basang-basa pag uwi ko. At hindi ko na po alam may mga sakayan dun sa Cubao. Pero purihin po ang Panginoon dahil bagamat kahapon nga po ay ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng binti ko sa tagal ng paglalakad ko, paghanap ko ng sakayan. Subalit salamat po sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin, dumirinig siya sa ating mga panalangin. Katulad nga po nung sinabi ni Sister Karina kanina, yung message niya na tayo ay magpatawad, tayo ay humingi ng tawad, tayo ay manalangin at pagagalingin ang mga karamdaman. Kaya pupurihin po ang Panginoon, tunay nga po na nagpapasalamat ako sa Diyos. Dalangin po natin na patuloy pong gumaling na siya. Amen. Good morning po. Kinakabahan ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon po. Sobra-sobra. Kagalingan niyo po kay Kai. Nakakatakot. Sa prayers niyo pong lahat. Sa kalakasan namin. Sa dalawa po, dumalaw sa amin. Nagbigay po ng tulong. Sobra-sobra po. Yan lang po. Salamat. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Kasi bukas, birthday ni Sister Joy. Naalala namin na mga anak ko, yung kabutihang ginawa ng Diyos sa pamilya namin at sa buhay ni Sister Joy. Sinariwa ko lang sa mga anak ko yung Hebrew chapter 13 verse 7. Sinabi doon na, kalimutan ko ba? Pakibasa nga ba dyan, Hebrew, chapter 7? Chapter 13, verse 7. Verse 7. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanyang pananampalataya. Yun po yung angkop na salita ng Diyos sa buhay ni Sister Joy. Kasi maging sa aming mag-asawa ay talagang para sa akin, napakabuti niya. At maayos mga siwa sa loob ng pamilya. At maging sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, pinalalahanan ko, na kung paano ang mama niyo naglingkod sa Panginoon, nawa, alalahanin ninyo ang kanyang ginawa sa inyo mula nung kayo maliliit hanggang sa kayo lumaki, nakatapos kayo, nakapag-asawa kayo, yung kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa inyo. Kasi yun yung legacy na iniwan ng nanay. Kaya purihin po ang Panginoon. Ako naman po magpapasalamat sa Panginoon na nadagdagan ng aking edad. Kahit po ay ganito po yung buhay namin ni Pastor Kaloy, dumating na po kami sa 48 years na pagtitiis sa akin. 46 pa lang. 46 years na pagtitiis ni Pastor sa akin. Yun nga sabi kanina, yung mensahe na kung ano ang pagtitiis mo, yun ang pagmamahal mo. Kaya kailangan kayong mga asawa, grabe yung pagtitiis nyo kasi yun ang pagmamahal. Yun daw talaga. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ang mga anak ko rin po, kahit hindi ko kasama rito, talagang tinawagan nila ako, binigyan nila ako ng kasiyahan, hindi lang sa binati, kundi sa pinansyal. Pero ang aking pastor, hindi niya ako binigyan. Talaga naman binati niya ako, pero
inalikan niya ako rito sa noo. Ibig sabihin, lola ako. Hindi man lang ako inalikan dito. Tapos, wala naman. Dito lang talaga. Yung sabi ko, lola na ba talaga ako? Kaya, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na hanggang ngayon po, naglilingkod kami sa Panginoon. At kahit ano pong dumaan na bagyo, lindol sa aming pamilya, baha, naanod na, pakadto na sa ruwas, pakadto na kundiin-diin. Andito pa rin kami, hindi kami naaanod. Kaya sa aming ama ng aming tahanan, talagang po saludo ako sa kanya. Yung pagmamahal niya, kahit wala siyang regalo sa akin, dito lang sa noo, okay lang yun sa akin. Kasi naglilingkod talaga siya sa Panginoon. Totoo talaga siya, hindi siya talagang ibang na mga tao na pag yung mali ka talaga. Pag tama ka, tatamaan ka. Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpahayag ng kanilang papurit pasasalamat sa Panginoon. Ngayon po ay darako po tayo sa pastoral prayer na pangungunahan po ni Pastor John Peñaranda. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. No, sobrahan tayo ng saya. Tama lang yan, ano po? Kaya tayo ay dudulog sa ating Panginoon. Bilang tanda ng ating paggalang sa ating Diyos na banal, tayo po ay yumuko at ipikit ang ating mga mata upang sa ganon, may padama natin, may pakita sa ating Diyos. Siya ay banal, kapangyarihan at karapat-dapat na igalang ng kahit sinong may buhay. Kaya, purihin ka o Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin. Kaya ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay tunay na nagpupuri, nagpapasalamat, dahil ito ang karapat-dapat namin banggitin sa kabutihan mo na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa araw na ito na kami nagkakatipon-tipon. Masaya ang aming mga puso sa lahat ng bagay at pangyayari sa aming mga buhay na kung saan pinapahintulot mo po, Panginoon, upang ikay aming kilalanin pa ng mas malalim, upang ikay aming mabigyan ng kagalakan at karangalan sa buhay namin. Kaya salamat po, Diyos, sa bawat isang naririto. Kami, O Diyos, ay tunay na nagagalak dahil kami makasasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, at gayon din kami makikinig ng iyong mga salita. Kaya, O Diyos, amin pong hinihingi ng kapatawaran ang bawat pagkukulang namin sa inyo, at kung mayroon po kaming kaisipan, mga salita, nagawa na bagay, na labag sa iyong banal na kalooban, amin pong inaangkin ang iyong pangako na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, tapat at banal ka na kami iyong patatawarin, lilinisin sa lahat ng aming karumihan at tuturuan mo na sumunod sa iyong banal ng kalooban. Kaya masalamat po sa pangako mong yan. Ito po ay aming inaangkin at amin pong nasa isip na kami ay makadulog sa inyo ng karapat-dapat sa araw na ito. Kaya narito kami, O Diyos, tinataas namin sa inyo ang lahat ng mga kapatirang naririto, maging naroon sa kanilang mga tahanan, nakikinig at nanonood ng gawain ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang hanap buhay, laging ingatan, dulutan ang laging ng kagalakan sa kanilang mga puso, na sa ganoon tunay na maalaala nila ng kagalakang ito ay sa iyo nagmumula. Yama, salamat po ng marami. Sa iyo namin ipinagtatagubilin, O Diyos, sa aming pananambahang ito, ang lahat ng mga bata na ipong dinako sa lugar na ito upang sila man, O Diyos, ay turuan, hubugin sa tamang pamumuhay habang sila ay lumalaki at umuunlad ang kanilang kaisipan sa pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin ang mga anak namin ito na naririto sa araw na ito. Iyo po silang
hipuin mula ulo hanggang talampakan at padaluyin ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Ilayo sila sa lahat ng uri ng sakit o karamdamang umiiral sa panahong ito. Ipagkaloob ang mga karunungan at katalinuhan sa kanilang pag-aaral upang sa gayon magamit nila ito habang sila ay nabubuhay at matuto na gumalang sa kanilang mga magulang at sundin ito nang ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang maging mga magulang nila na kung saan siyang tumutulong gumabay sa kanilang pamumuhay upang sila ay lalaki na may takot sa inyo at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ang kanilang mga magulang na naririto, Panginoon, bigyan po sila ng lakas, katalinuhan na magagamit upang ang kanilang mga anak ay tunay nga pong lumaki, umulad ng kanilang kaisipan, na may banal na takot sa pamagitan ng kanilang mga turo at aral, sapagkat yan po ang sabi mo sa iyong mga salita na turuan ng bata habang bata pa, nang sa gayon maging sa pagtanda nila, hindi nila ito makakalimutan. Kaya Ama, salamat po sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Sa mga batang naririto, O Diyos, patuloy mo po silang sasamahan, iingatan sa lahat ng kanilang pupuntahan o gagawin, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumabay sa mga batang ito. Dalangin ko rin po, O Diyos, na kung saan kami narito sa lugar na ito, dalangin namin ng lugar na ito na kung saan nakaplano na ito po ay aming hatiran ng mabuting balita na ayon po sa iyong inuutos sa amin sa Mateo 28 verse 19 hanggang 20, Panginoon, na kami ay dapat mag-ebanghelyo sa lahat ng dako upang sa gayon marami pa makakilala sa aming Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Kaya Ama, salamat po sa buhay ng mga leaders na iyo pong itinalaga upang gampanan ang mga gawain ito na naukol sa banal mong pangalan. Inaasahan po namin, O Diyos, na patuloy kang gagawa, kikilos sa iglesyang ito. Buklurin po ninyo kami ng iyong kapayapaan, higit sa lahat ng iyong pag-ibig at kagalakan, na kung saan, O Diyos, ito ang aming gagawin upang ikay aming mabigyan ng karangalan. Salamat po, O Diyos, pagkilos mo sa iglesyang ito. Pagkalooban mo po ng malakas, malusog na pangangatawan ng aming tagapanguna, si Pastor Bert, maging ang kanyang sambahayan, Panginoon, ay patuloy na iyong samahan, ingatan, at pagpalain ng kanilang buhay at kanilang mga hanap buhay. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos mo sa kanyang sambahayan. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na gagawin mo pa sa buhay ng aming tagapangunang ito. Salamat po ng marami at ikaw po ang siyang aming itinatanghal sa buhay niya. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lalaki na iyong gagamitin sa buhay po ni Pastor Kaloy. Dalangin po namin na pagkaloob po sa kanya yung malakas, malusog na pangangatawan araw-araw upang magamit niya. Hindi lamang sa loob at labas ng kanilang mga tahanan, kundi maging sa paglilingkod sa inyo ay magamit niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas. O Diyos, puspusin niyo po siya ng Santong Espiritu, ipagkaloob ng karunungan, katalinuhan, kahusayan sa pagpapaliwanag ng mga salita na iyo pong itinanim sa kanyang puso na maihayag sa amin upang aming pakinggan at makapamuhay kami ayon sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Kaloy at sa kanyang hanap buhay sa kanyang sambahayan, Panginoon. Patuloy na proteksyon at gabay ng Santong Espiritu ay maranasan ng kanyang sambahayan. Salamat po ng marami. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa buhay, may karamdaman sila, Panginoon. Katulad po ng aming kapatid na Delio, hindi po namin siya nakasama sa araw na ito sapagkat siya po ay nakararanas ng lagnat, sipon at pag-ubo. Kaya, Panginoon, amin pong niluluhog sa inyo, O Diyos. Nakahabagan niyo po ang kapatid namin ito. Hipuin mo po siya mula ulo hanggang talampakan at padaluyin mo po, O Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa sapagkat ikaw yung Diyos na may kakayanan na pagalingin kami at bigyan lunas ang mga sakit na aming nararamdaman sa aming mga lupang katawan. Salamat po, O Diyos, sa mga oras na ito ay amin pong inaangkin sa pangalan ni Jesus. Ang aming kapatid na ito ay pinagaling mo na in Jesus' name. Hallelujah po rin ka, O Diyos, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon din naman po, Ama, tinatas po namin sa iyo, O Diyos, ang aming stepmother, Panginoon, na kung saan inyo po siyang binigyan na ng pakiramdam at siya po ngayon ay inoobserbahan kung talagang pwede nang tanggalin ang kanyang tubo sa kanyang bibig, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy
na kagalingan ang ipagkaloob mo sa Kanya. At kung may layunin ka po sa buhay niya, O Diyos, gamitin niyo po ang buhay niya na makilala ka, ang aming Panginoong Hesus, na siyang Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay, ay ganoon din po ang kanyang gawin sa buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa provision mo ang lahat ng kinakailangan nila sa araw-araw. Purihin ka, Ama, sa buhay ng pamilya ng aming biyanan. Salamat po ng marami at inaasahan namin kikilos ka pa sa mahimalang kapamaraanan sa kanilang mga buhay. Ganyan din, Ama, itinataas namin sa iyo ang aming bansang minamahal. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo sa aming bayan, na kung saan sa kabila ng mga kabulukan na umiiral sa pamumuno ng aming tagapangmuno, Panginoon, ay hindi mo kami binabayaan na manatili kami sa aming pananampalataya na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na makapagpapabago sa buhay ng bawat nangunguna sa aming bansa, na kung saan talamak ang katiwalian, Panginoon. Ngunit nung nangako ka na kung ang bansa ay magbabago ng kanilang ginagawa at kikilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay, ay may pag-asa pa ang aming bansa, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong gagawin sa bansang ito, sapagkat ang bansang ito, Diyos, ay amin pong itinatalaga sa inyo na ikaw po ang siyang mangunguna, maghahari, upang sa ganun lahat ng katiwalian at kabulukan sa aming pamahalaan ay mawala na po, sapagkat ito po ang nakasisira sa ekonomiya at buhay ng mga mamamayan ng aming bansa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng aming presidente na kung saan nagsisikap na gawa ng kapamaraanan na kung paano mawawala ang katiwalian sa gobyerno, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng iba yung karunungan, katalinuhan, upang sa ganoon magampanan niya tungkuling nakaatang sa Kanya. Kaya din, Panginoon, hasikan mo ang kanyang puso ng banal na takot, na sa ganoon, O Diyos, hindi siya mahawa o hindi siya mainganyo sa mga maling pamamalakad ng kanyang mga nasa kapaligiran, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Kanya. Pagpalain mo po siya at bigyan malakas, malusog na pangangatawan at mahabang buhay na naglilingkod sa aming bayan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga tiwali na nangunguna sa amin. Bigyan niyo po sila ng takot, na kung saan hindi na nila magawa ang mga bagay na labag sa inyong banal na kalooban, sapagkat nahirati po ang marami sa kanila, nasilaw sa salapi, kung kaya kanila pong ginagawa ang mga bagay na hindi ayon sa inyong banal na kalooban. Kaya, Panginoon, kung sino man po sa kanila ang tunay nga pong susi o ugat ng mga katiwalaan ito, Panginoon, ikaw na po ang gumawa ng kapamaraanan kung paano sila mawawala at magsasuffer sa kanilang mga ginagawang kamalian. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo namin itinatalaga ang aming bansang ito. Inaasahan namin na ikaw po ang kikilos sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na mababago pa ang kalagayan ng aming bansang ito. Salamat po, O Diyos. Kaya hindi naman, Ama, ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan, na nasa iba yung dagat, na kung saan, Panginoon, nakakaranas din sila ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na aliwin niyo po sila na yung banal na Espiritu Santo, pagkaloob, ang lakas ng kalooban, na magpatuloy na maglingkod sa inyo sa kabila ng maraming nagaganap na hindi mabuti sa kanilang paligiran. Salamat po, O Diyos. Inaasahan namin, O Panginoon, na ang aming idinulog sa inyo sa araw na ito, sa pamamagitan ng aming panalangin pagkakaisa, ikaw po ang aming inaasahan na magbibigay at tutugon sa lahat ng ito, sapagkat ang lahat po ng aming inilapit sa inyo ngayong umaga ay tunay nga pong aming inaasahan na itong tinugon, sapagkat ito'y aming hinihiling sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 12 verse 1, Romans 12 verse 1 at Hebrews 13 verse 6. Sabi po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi naman po sa Hebrews 13
Verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Purihin po ang kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na. At buksan po natin ang ating isip at puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon na ipahayag po sa atin ni Pastor Carlos Arcelon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At siguro naapektuhan yung attendance natin sa ulan. Medyo kukunti tayo ngayon. Pero ganoon pa man, kahit man saan sila naroon, basta ang kanilang puso ay nakatune in pa rin sa Panginoon, okay lang. Pero dapat ay nandito sila sa ating kasama natin dito sa loob ng tahanan ng Diyos. At sa umagang ito, ay alam ko na ang revelation na binigay ng Panginoon sa akin at ibabahagi ko naman sa inyo, ito ay magkakaroon ng malaking impact sa ating buhay at higit na maunawaan natin. Kahit ako, nagulat ako dito sa mga bagong revelation ng Panginoon. Pero bago tayo mag-umpisa, ay tayo muna manalangin. O dakilang Diyos, dakila ka, banal ka, at ikaw, agdi ka ng langit at lupa, ikaw Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. O dakilang Diyos, sa umagang ito, i-bless mo Lord ang aming pagkakatipon, ikaw Lord ang manguna, at ikaw Lord ang maging sentro, Panginoon, ng lahat ng aming pag-uusapan. Dakilang Diyos, maraming salamat. Nasa kabila ng mga panahon, Lord, masasamang panahon, ulan, init, pero patuloy pa rin kami, Panginoon, na naglilingkod at tinutupad namin, Lord, ang iyong mga tinatagubilin sa amin. Kaya minsan pa, dakilang Diyos, maraming salamat. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom and knowledge upang, Lord, maunawaan namin na, Lord, ang iyong mga nais iparating sa amin. At ikaw palagi, Lord, sa makita sa aming buhay. At ikaw palagi, Lord, sa purihin, sambahin. Kaya minsan pa, dakilang Diyos, sa umagang ito, ikaw ang pinapasalamatan at ang lahat ng aming inihiling ay tanging hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating verse sa umagang ito, mga verses, yung 13:16 yan, hindi 13:6, correction lang. Medyo na siguro na mislook namin ni Sister Sarah. Nabigay ko sa kanya siguro na 13:16 yun. Ulitin ko lang na ang ating monthly topic ay Heart of Giving o puso ng pagbibigay. At ang ating tema ay ang banal at kalugod-lugod na handog sa Diyos. At ang ating title naman ay mga sangkap o elemento ng pagbibigay sa Diyos na ating matatagpuan sa Romans 12:1 at saka Hebrew 13:16. Kaya sa Roma 12:1, basahin ko ulit. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Napakaganda ng mensahe sa umagang ito. Last Sunday, si Pastor Ramila ang nagbigay ng sermon dito sa harapan. Nakapokus siya sa material or monetary or finances na mga offering natin sa Diyos. Ngayon naman, magpupokus ako dito spiritually. Kung paano ba tayo maghandog sa Diyos spiritually. Napakaganda ito. Pero ako'y natutuwa kasi umpisa pa lang kanina sa prayer service kay sister kanina na mayroon na siyang mga ibang na-share doon dito sa sermon ko. Tapos pagdating naman doon sa Sunday School, mayroon naman binahagi si Pastor Bert. Tapos pagdating naman sa awitin,
mayroon na namang binahagi yung awit na yun dito sa sermon. Kaya sabi ko talagang ang Diyos, hindi ko alam kung coincidence ba o talagang kinuha ng Panginoon na magkadugtong-dugtong yung mga ginawa natin ngayong umaga para ipamahagi natin sa ating mga kapatid. Maganda kasi ito yung pagbibigay. Minsan, yung ito, naranasan din natin ito, mga kabataan, yung mga nanliligaw noong araw. Na sabi ng tatay tinatanong ng tatay yung manliligaw, kasi nililigaw ng kanyang anak. Sabi, gaano mo ba kamahal yung anak ko? At paulit-ulit, pabalik-balik ka dito sa bahay, gaano mo ba kamahal ang aking dalaga? Sabi naman ng manliligaw, mahal na mahal ko ang iyong anak at kahit yung buhay ko ay ibibigay ko para lang magustuhan ako ng anak mo. Iyon ang binabanggit niya. Sa panliligaw pa lang yun, di ba? Na ihandog ko kahit buhay ko diyan sa anak mo. Magustuhan lang niya ako. Narinig na ba ninyo yung mga kapatid? Siguro hindi bago sa inyo yan, di ba? Kaya kayong mga dalaga, pag niligawan kayo, dapat yan ang kunin ninyo. Hanapin ninyo. Kaso sa panahon, hindi na tauso ngayon, no? Sa cellphone na lang nakakaintindihan na Sa isang message lang Tapos na yung usapan. Mahal mo ba ako? Love you. Text, makita tayo. Kaya marami napapahamak. Pero sa umagang ito, mag-focus tayo kung ano ang gusto ng Diyos. Ano ang sabi dito sa Romans 12:1? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, sabi ni Apostol Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ihandog daw ninyo ang inyong buhay. Anong ibig sabihin yun? Buong pagkatao. Katulad sa kanta kanina, sabi niya, I will give you all my soul. Di ba? Ano pa ang kasunod kanina? I will give you my soul. Bibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking kaluluwa. Di ba? Ngayon, paano ba yun? Paano natin maintindihan na ang ating sinasabi na ibigay natin ang ating buong pagkatao? Pag tayo ba nagbibigay ng regalo, binabawi ba natin? Maliban na kung ang nagbibigay ay hindi sa puso. Isusumbat pa sa'yo. Pero pag ikaw ay nagbibigay ng taos puso ng regalo sa isang tao, alam mo, nagbigay ka ng regalo, yung regalo na ibinigay mo, may karapatan ka pa doon? Di ba wala na? Hindi na ikaw may pag-aari. Ngayon, yung binigay pa natin ang buhay natin sa Panginoon, buong buhay natin, buong pagkatao. Sino na may-ari? Dito natin ngayon maintindihan na ang ating buhay, hindi na tayo ang may-ari. Dahil hinandog na natin ang ating buhay sa Diyos. Kaya nga minsan naghahandog tayo dito sa church, nag-offering tayo ng child offering, inahandog natin sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na may pag-ari sa bata na yun. Ang magulang, nagkukuha na lang yun, ginaguide na lang yun. Pero hinandog na niya, yung may-ari nun ang Diyos na. Ganun din sa buhay natin, hinandog natin, mula nang tinanggap natin ang Panginoon. Sinabi natin, Lord, ikaw na may-ari sa buhay ko. Ngunit, nakakalungkot, baliktad ang nangyayari. Nagagampanan pa natin yun. Di ba minsan taliwas doon sa sinasabi natin ang ginagawa natin. Dapat sa regalo natin sa ating buhay sa Panginoon, nasisiyahan ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Kaso minsan nakakalungkot, na nalulungkot ang Diyos sa ating buhay.
muni-munihin natin mga kapatid. Sabi ng gitna yun sa umaga. Ako, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon, pero nagulat ako pumasok sa isip ko ito na nag-reveal ang Panginoon na ang buhay mo, hindi na ikaw may-ari. Hinandog mo na yan sa akin eh. Kaya, hindi tayo sa mga palabas na laban, bawi, laban, bawi, laban, bawi. Laban, tapos babawiin mo, laban, babawiin mo. Once na binigay mo sa Diyos ang buhay mo, ito'y wala nang bawian. Sabi nga sa kanta, ang tanging alay ko sa'yo, seryo na, di ba? Aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di ba? Kahit sa kanta, nandoon palagi ang kanta natin. Lord, inahandog ko sa iyo buong buhay ko, buong kaluluwa ko, buong kalakasan ko. Dapat, iyon ang lumalabas sa buhay natin. Dapat ipapakita natin sa Diyos na tunay ang paghandog natin sa ating buhay na ang Diyos na ang may pag-aari. Kaya ang Diyos na dapat sabi ng Diyos, itong gawin mo. Sabi ng Diyos, itong gawin mo. Ako may-ari sa iyo eh. Pero minsan nakakalungkot, sinabi ng Panginoon na kumanan ka, ikaw kakaliwa. Pag sinabi ng Diyos, kakaliwa ka, kumakanan ka. Kaya, may consequence. Ngayon, dahil ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon, ang ating buong pagkatao, dapat gampanan natin. Ang gusto ng Panginoon, dito sa Mateo 22:37 hanggang 38, ibigin mong Diyos ng higit sa buhay mo. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong katapatan mo, buong kalakasan mo. At ibigin mo ang iyong kapwa. Yan ang gusto ng Panginoon. Pag binigay mo ang sarili mo, gagawin mo ang dalawa na yan. Ngayon, ano ba ang mga sangkap sa pagbibigay natin sa Diyos? Actually, kung ito'y himay-himayin natin, itong mensahe na ito, kahit ilang araw, hindi natin matatapos. Kaya, kinuha ko lang dito yung mga pinaka-importante. Unang-una, ang mga sangkap, ito may 3 sangkap lang tayo pag-uusapan dito. Ang pang-ibig, love, ang pananampalataya, at ang forgiveness, ang pagpapatawad, which is na binanggit na ni Pastor Bert kanina. Kanina, ang pagbibigay na may sakripisyo, binanggit na ni Sister kanina. Kaya, sabi ko, ang sermon ngayong umagang-umaga pa lang ay ipasa na. Kaya, pag tayo ay magbigay, dapat mayroong pag-ibig. May kasabihan na pwede ka magbigay na walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig na walang ibibigay. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Di ba minsan nagbibigay ka pero wala sa puso mo, sige lang. Pero pag may pag-ibig ka sa isang tao, hindi pwede na wala kang ibibigay. Marami tayong pwede ibigay doon sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano bang pwede natin ibigay? Yung ating oras, pwede natin ibigay doon sa kapwa. Pero unang-una, ang ating oras, ibigay natin sa Diyos. Tulad ngayon, araw ng linggo, isang araw, ibigay natin sa Diyos, which is na ito ay commandments ng Diyos. Oras, ibigay natin sa ating mga kapatid. Ang ating prayer, ipag-pray natin ang ating mga kapatid. Ito ay wala kang gagastusin kahit isang kusing. Sa pamamagitan ng ating visitation sa ating mga kapatid, ito ay pagbibigay ng ating pag-ibig sa kapwa.
Ngayon, kung binibigay mo yung pag-ibig sa kapwa, automatic, 100% ito ay para sa Diyos. Counseling. Kung mayroong kapatiran na nangangailangan ng payo, advice, counseling, pwede ka makapag-counsel. Kapatid, ganito kasi yan. Naranasan ko na dati yan at huwag ka masyadong malugmok. Kapatid, ganito yan. Nadadaanan ko rin yan. Ganyan din dati ang buhay ko. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ako ay nakasurvive. Kaya, napakasarap talaga na ang ating pagbibigay ay may pag-ibig. Bakit? Nung araw, nung dalawa pa lang ang anak ni Adan at saka ni Eva, si Cain at saka si Abel. Bakit? Ang handog ni Abel ay tinanggap ng Panginoon dahil ito ay may panampalataya at may pag-ibig. Bakit ang kay Cain hindi tinanggap? Bakit hindi tinanggap, mga kapatid? Dahil hindi bukal sa kanyang puso ang pagbibigay at nangihinayang siya roon, walang pag-ibig at walang pananampalataya. Kaya dapat, pag tayo ay nagbigay, kailangan bukal sa puso, may pananampalataya at may pag-ibig. Minsan, sa isang hospital, mayroong pasyente na bedridden na, mga ilang oras na lang o ilang araw na lang ay mamamatay na. At panay tawag niya, anak ko, nasaan ka na? Inihintay niya yung kanyang anak. At tamang-tama naman, mayroong isang sundalo na dumalaw doon sa kanyang kapwa sundalo na nasa ospital na yon. Binisita niya. At samantalang naglalakad siya, nadaanan niya yung kwarto ng matanda na yon. Anak ko, nasaan ka na? Ang ginawa ng sundalo, pumasok sa kwarto, niyakap niya yung pasyente na bedridden na matanda. Tuwang-tuwa yung pasyente. Sabi niya, anak, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal na kitang inihintay. Hanggang sa tuwang-tuwa yung matanda, tuwang-tuwa. Hanggang sa nalagutan ng hininga. Nalagutan ng hininga yung matanda, pero tuwang-tuwa siya dahil nakita niya yung kanyang anak. Nung namatay na yung matanda, itinanong yung tao na yon, anak, tatay mo ba yan? Sabi ng sundalo, hindi ko yan tatay. Sabi niya, bakit nagpanggap ka na anak, tatay mo siya, na anak kanya? Kasi sabi niya, iyan ang kanyang kahilingan, kaya nagpanggap ako na anak ako, nang dahil sa aking pag-ibig, gusto ko masiyahan yung matanda na yun bago man lang malagutan ng kanyang hininga. Nagbigay siya ng tulong, nagbigay siya ng hinihiling ng matanda ng dahil sa kanyang pag-ibig. Iyon ay voluntary, hindi napipilitan, bukal sa kanyang puso, bukal sa kanyang kaisipan na gawin yun para ang matanda ay matuwa man lang. Kaya minsan sa buhay natin, hindi ito pinag-uusapan ng pera. Marami tayong magagawa. Marami tayong magagawa sa ating buhay na makakatulong tayo kahit wala tayong pera. Sabi ng iba, kailangan ko yumaman para makatulong. Hindi mo na kailangan yumaman ni kapatid. Dahil kahit isa kang mahirap, pwede kang makakatulong. Palakpakan nga natin Diyos, mga kapatid, malulungkot kayo. Para tayo mga giniginaw. Pwede tayo magbigay ng tulong. Sabi nila, hindi tayo pwede magbigay ng tulong. Kahit nga mahirap ka, pwede ka magbigay ng tulong doon sa mayaman eh. I-prayer mo, through prayer. Kahit yung bilyonaryo na yun, mahirap ka, pwede mo siya bigyan ng tulong. I-pray mo siya. Katulad sinabi ni Pastor Yang kanina, ipag-pray natin yung mga bilyonaryong mga kawatan sa gobyerno na magbago sila. Wala tayong pera, pero sila, mayayaman sila. Pero pwede natin sila pag-pray na baguhin sila ng Diyos. Na huwag sila magnakaw, huwag sila maging kaman,
huwag sila mangamkam. Kaya yan ngayon ang issue dito sa Pilipinas. Nakaw doon, corrupt doon, nakaw dito. Kaya mansan natin hindi umuunlad dahil sa mga taong yun. Kaya ang kailangan natin, bigyan sila ng prayer para magbago ang kanilang kaisipan. Nakakalungkot kahit mga maka-Diyos, mga makataong pagdating sa pera, nasisilaw at hindi na nila nagagampanan ang kanilang tungkulin sa Diyos, which is na ibinigay na natin ang ating buhay, pero taliwas doon sa kanilang ginagawa. Ang ating pangalawa na sangkap o elemento o components sa pagbibigay sa Diyos ay ang ating pananampalataya. Kailangan sa paglingkod natin sa Diyos, sa pagbalik natin sa Diyos ng ating mga handog, kailangan may panampalataya tayo. Pagbigay natin ang tulong sa ating kapwa, kailangan may kalakip ito na pananampalataya. Ano bang sangkap naman ng pananampalataya? Nandoon yung pagtitiwala. Sa pagbibigay, kailangan mayroon tayong pagtitiwala. Alam mo, nagbigay ka sa kapwa mo, may tiwala ka sa Diyos na lahat ang ginagawa mo, nakikita ng Diyos, at lahat ng ginagawa mo, pwede ibalik ng Diyos yun. Kaya hindi ka pwede mamumroblema kung anong iyong binigay sa iyong mga kapatid dahil iyon ay may kalakip na pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa, ito ay walang kwenta. Dahil ang Panginoon, tumitingin sa puso natin, unang-una yung pag-ibig, pananampalataya. Pwede ba kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya? Hindi pwede. Kasi sabi sa Hebreo 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga tao na walang pananampalataya. Kasi ang sabi dito, sa Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya napakasarap na magbigay sa Diyos o sa ating kapwa na may pananampalataya. At saka isa pa, kung may pananampalataya ka, mayroon kang pagsunod. Kasi kung wala kang pananampalataya, ay hindi ka pwede sumunod. Tingnan mo si King Saul. Bumagsak siya doon dahil sa hindi niya pagsunod sa instruction ng Diyos. Kinulang siya sa pananampalataya. Sabi ng Panginoong Diyos, ubusin mo yung mga Amalekita. Patayin lahat, sunugin lahat yung mga ari-arian. Ang ginawa ni King Saul, kinuha yung mga matatabang hayop, mga ginto, at hinandog nila sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko kailangan na handog mo. Ang kailangan ko ay yung pagsunod mo. Kaya, minsan, para bang naghandog tayo na parang tuwang-tuwa tayo, pero rin natin alam na hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung sinasabi niya, ang plano niya, iyon ang masusunod. Takainupan muna natin. Alam niyo mga kapatid, kung susundin lang natin talaga ang gusto ng Diyos, yung ibibigay natin ang buong puso natin, talagang hindi na tayo lalakad sa kadiliman eh. Ikaw ba, pag binigyan ka ng regalo, saan mo ba gagamit ang regalo mo? Sa kasamaan ba? Hindi mo pwede gagamitin yun.
ito'y gagamitin mo doon sa kabutihan. Kaya purihin ang Panginoon. Dito sa Episo 4:32, dito sa pangatlong sangkap, forgiveness, sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpapatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito masyadong controversial ito. Ang tawag ito, controversial na salita ng Diyos, itong forgiveness. Sa tagal ko na paglilingkod sa Diyos, ilang taon na ako naglilingkod, para bang itong forgiveness napakahirap gawin. Madali sabihin, pero napakahirap gawin. Kahit nasa Saudi Arabia pa ako, marami ako na-encounter ng ganitong bagay na alitan sa kapatid, na hindi sila makikibuan sa loob ng church na kahit nagkakasalubong, nag-iisnaban. Hindi niya kaya ibigay ang pagpapatawad. Kausapin mo sila, makikinig. Pero pag wala na, isnaban na naman. Nung araw, nung nasa Hillcrest pa kami nakatira, yung bahay namin ginagamit na church, may dalawang kapatira na nag-aaway-away. Minsan, nagpaparinigan pa, nagpapatutuo yung isa, mamaya-maya magpapatutuo naman ang isa, nagkukontrahan. Ang ginawa ko, tinawag ko. Pinapasok na, kasama ko yung misis ko, Sister Leone, pinapasok namin sa kwarto, inaayos namin. Ang sabi ko sa kanila, gusto ko, mag-ayos kayo. Sabi naman ng isa, o sige, okay na sa akin. Pagtanong ko doon sa isa, ikaw sis, okay, gusto mo ba makipagbati? Ayoko. Sabay labas sa pinto, diro-diretso, uwi. Sabi ko, paano natin maayos ito mga kapatiran na ito na ayaw naman makinig, ayaw nila ibigay ang kanilang pagpapatawad sa isa't isa. Kaya sabi ko, nakakalungkot na ang isang bagay na bakit hindi kaya natin bitawan yung pagpapatawad. Sa Saudi, ganun din. Mayroon kami mga kapatiran na nagkakasamaan ng loob na hindi rin sila mag-aayos. Pero ang pinakamalungkot, mga kapatid, yung pastor. Mga pastor na nagkakasamaan ng loob. Ayaw nila magbigay ng kapatawaran, ayaw nila magbigay ng daan para magbati. Ang nangyayari, nagkakaroon ng division ang church. Eventually, naghihiwalay. Yung isang pastor, mananatili. Yung isang pastor, tatayo ng kanyang church. Hahatakin yung kalahati ng membro, maiiwan. Tapos sasabihin, ito ay kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos ang iyong katawan pag hati-hatiin? Kasi isang iglesia tayo eh. Kalooban ba ng Panginoon na yung buong katawan paghati-hatiin? Kalooban ba ng Diyos na magkawatak-watak ang kanyang mga anak? Isa-isang iglesia? Palagay ko hindi. Pero pag tinanong mo sila, ito ay kalooban ng Diyos, which is na kasalanan ng dalawang pastor. Ayaw nila ibigay ang kanilang pagpapatawad. Kaya dapat, hindi mangyayari yan dito sa iglesia na ito. Dahil simula na nabating ako dito, nakikita ko ang unity sa church na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya love na love ko itong church na ito eh. Dahil nakikita ko rito yung unity. Without unity, walang harmony. Napakasarap pa na umagang-umaga pala makakasulubong mo yung kapatid mo ron, nakangiti na sa'yo.
Kahit na marami kang problema, pag nakangiti na ka, nababawasan yung problema mo. Hindi man nawala lahat, pero napakasarap yung ngiti ng kapatid na wala ang problema, nababawasan ang problema. Kaya dapat, mag-forgive tayo. Alam pa ninyo, pag hindi ka nakakapagtawad, nakakulong ka. Imbes na malaya ka, ikaw ay nakakulong. Pati yung hindi mo pinatawad, ay nakakulong din. Kasi isipin niya yon, ano kaya nagawa kong kasalanan? Bakit hindi ko kaya patawarin? Kaya nakakulong kayo, parehas. Imbis na sana, masaya kayo, lungkot ka kasi palagi mong iniisip, ano kaya kasalanan ko? Bakit hindi ako kaya patawarin? At yung isa naman, hindi ko siya kaya patawarin dahil may kasalanan siya. Pero dapat, sa loob ng church, hindi pinag-uusapan dito kung sinong tama o sinong mali. Ang importante dito, magpatawaran. Dahil wala ka namang gagastusin at wala kang bibitawan na pera. Papatawarin mo lang, sister, brother, pinatawad na kita. At kung ako naman ay may pagkakamali, patawarin mo ako. Bakit ang Panginoong Hesus, noong ba siya pinako sa cross, sinabi ba niya na, kasi kasalanan mo ito, pumatay ka, nang rape ka, nandaya ka, nang snatch ka. Sinabi ba ng Diyos yun? Sinabi ba ng Panginoong Hesus? Ayoko magpapako. Magpapapako ba ako? Hindi ko naman, wala naman ako kasalanan. Malinis naman ako. Kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan ng buong mundo. Bakit sa akin ibibigay? Nagreklamo ba yung Panginoon? Hindi. Ibinigay niya ang kanyang pag-ibig. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig. Sinakripisyo ang kanyang anak. Diyan ang sinasabi ni Sister Karina kanina, na mayroon tayong ibibigay na may isasakripisyo. Ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sinakripisyo niya para sa ating mga kasalanan. Para tayo matuto. Matuto tayo umibig, matuto sumampalataya, at matuto tayo magpatawad. Simple-simple lang hiningi ng Diyos. At isa pa, hindi na ikaw ang may-ari ng inyong buong pagkatao. Ito ay pagmay-ari na ng Diyos. Kaya wala kang magawa. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, sundin mo ang lahat ng aking inuutos. At sabi kanina sa binanggit ni Pastor Bert, kung kayo ay nagmamahalan, makikilala ng mga tao sa ating kapaligiran na kayo ay aking mga alagad. Ngunit may warning sa Galatian, kung kayo ay magkakagatan, maubos kayo. Pag kinagat mo yung kapatid, kakagatin naman ni kapatid yung kabila, kagatin naman ni kapatid, bukas makalawa, ubos na lahat, nagkagatan na. Pero kung kayo nagmamahalan, makikita ng mga taong labas na nagmamahalan tayo, unti-unting makakaakay tayo dahil nakita nila ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Praise God. At ang sabi pa ng Diyos, controversial din ito, mahalin mo ang iyong kapwa. Ngayon, ang tanong, paano mo mamahalin ang kapwa mo? Paano mo ibigin ang kaaway mo? Kung yung kapatid mo dito sa Luman Church, kaaway mo. Sige nga. Paano? Paano? Kaya mo kaya ibigin ang tao na sa labas na naging kaaway mo? Palagay ko hindi. Pero sabi ng Panginoon, mahalin mo. Ipag-pray mo yung mga tao na imbes na sumpain mo. Kapatid, alam ninyo, ang Diyos ay napakabuti talaga. Ang gusto ng Diyos palagi sa ating mga tao, magmahalan. Kasi, pag mayroong pagmamahalan, walang gulo. 100% walang away.
bakit ang mundo nagkakagulo? Kasi sabi, Muslim ako, Kristiyano ako, Hudiyo ako. Ang sabi ng isang tao, huwag natin pag-usapan ang reliyon. Ang itanim natin sa ating puso, tayo lahat ay mga tao. Magmahalan tayo. Kahit ano pang reliyon mo, magmahalan tayo, huwag tayong mag-away-away. Dahil sa bandang huli, ikaw naman mananagot yun kung ano yung panampalataya mo. Kung ano yung sinasamahan mo, kung ano yung paniwala mo. Ikaw din naman yung magdudusa pagdating na takdang panahon. Pero hanggat dito ka sa lupa, huwag tayong mag-away-away. Magmahalan tayo. Dahil kung mali ang pinanampalatayanan mo, mali ang sinusundan mo, problema mo na yon. Dalawa lang naman pupuntahan mo impyerno at saka langit. Kung mali, impyerno, kung tama, langit. Pero huwag ka makipag-away doon dahil hindi mo kapwa, alam mo, born again Christian ka, yung kabila naman ay ibang pinaniwalaan, huwag mong awayin. Bagkus mahalin mo. Malay mo, maakay mo pa siya. Sa araw na paghuhukom, doon natin makikita, tatanungin ka ng Panginoon, yung mga ginawa natin dito. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nagpatawad, kinamatayan mo na may galit sa puso, kinamatayan mo, hindi ka nagpatawad, paano kita papatawarin? Kaya, napakalungkot kung mamatay tayo na mayroon basura sa ating puso, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Katulad sinabi ni Pastor Bert kanina, yung napupuot sa kanyang kapatid ay isang murderer, mamamatay tao. Walang makakapasok sa langit na mamamatay tao. Kaya mga kapatid, kung mayroon pa kayong mga bit-bit na basura sa puso, yung unforgiveness, i-release na ninyo. Ibigay na ninyo. Dahil yan ang kahilingan ng Diyos. Ang inyong pagpapatawad, inihiling ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya bilang handog, kayaya sa Panginoon. Hanggat hindi mo yung ginawa, ikaw ay nakakulong, wala kang kalayaan. Ikaw ay hindi natin masasabi na ikaw ay born again Christian dahil ikaw ay nakakulong pa rin. Nakakulong ka sa hatred, nakakulong ka sa puot. At ang puot ay pag nanganak, ito ay magbubunga ng kamatayan. Nakakalungkot. At minsan, ito patandaan natin kapatid, minsan sa pananaw ng iba na sa loob ng isang iglesia, para bang yung mga mapipira lang ang pinagpapala ng Diyos. At yung mga mahihirap, hindi pinagpapala. Naniniwala ba kayo doon? Mahirap ka man, mayaman ka man, pag naglilingkod ka sa Diyos, pinagpapala ka. Ang lahat ay may purpose. Bakit? May mga kapatid naghihikahos na naghihirap sa kabila ng kanilang pagsisikap, makahanap ng trabaho, makagawa ng negosyo, pero parang pinagkakaitan pa rin sila ng material wealth. Ito ba kasalanan ng Diyos? Ang Diyos ay may purpose sa bawat isa sa atin. Kaya balance eh. Kung mayroong mahirap, mayroong may kaya. Ano ang purpose? Yung may kaya, magbigay doon sa mahirap. Napakasimple lang, di ba? Kasi ang sabi, magbigay ka. Ngayon kung hindi ka magbigay, paano? Kaya nalulungkot ako sa mga churches talaga. Nalulungkot ako talaga, nagdadalamhati ang puso ko sa mga church na ang mga namumuno ay halos ginto na yung bahay, mga mansion, yung mga relo nagkakahalaga ng 10 million.
may mga private jet, may mga yate, namumuno sa church. Maraming mga membro na naghihirap. Iyan bang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, yung kayamanan mo, gamitin mo doon sa mga mahihirap. Hindi yung ikaw lang pinagpala. Pinagpala bang tawag doon? Na ikaw ay mag-arang kutsi mo, tapos yung mga kapatid mo, mga membro mo, naglalakad na napakalayo. Ikaw, wala mo pala gilitson. Yung mga membro mo, tuyo. Tapos sasabihin mo, itong church na ito pinagpala. Dahil nakasakay ako sa kutsing Magara. Mansion yung bahay ko. May ipon ako sa bangko. Bilyon. Hindi yung pinagpala, kapatid. Yun ay ganid, gahaman. Kaya nga, mayroong mahirap, may mayaman. Yung mayaman, magbibigay tulong sa kapatid. Period. Kaya kung ayaw mo magbigay, pagdating na takdang panahon, kapatid, tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, nung ako'y dito sa, napakaliwanag ito. Dito sa Mateo 25, 35 to 40. Ang sabi, sapagkat ako'y inyong pinakain, sabi ng Panginoon, sa araw ng paghuhukom ito, pinainom nang ako'y inuuhaw, pinatuloy ninyo ako nung ako'y dayuhan, dinamitan ninyo ako nang ako'y hubad, dinalaw ninyo ako nung ako'y nagkasakit, at pinuntahan ninyo ako nung ako'y nakakulong. Sabi ng sinabihan ng Panginoon, Lord, kailan ka ba namin nakita na ginugutom, inuuhaw, hubad, at dinalaw? Sabi ng Panginoon, lahat na ginawa ninyo doon sa mga mahirap, yun na ginawa niyo sa akin. Ngunit, kung pinagkaitan ninyo, sa araw ng paghuhukom, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit dahil ikaw ay maramot. Sino pinagkaitan mo? Ang Diyos. Hindi ka nagbigay. Okay lang kung wala ka pang bigay. Pero kung may pambigay ka at may nakita ka nagugutom at hindi mo pinakain, nakita mong nauuhaw, hindi mo pinainom, pananagutan mo ito sa Diyos, kapatid. 100% hindi ka makakapasok sa langit. Yan ang sabi ng Bible. Hindi ako nanghusga. Sabi yan sa Bible. Kaya kung mayroong kakakayanan at may nakita kang nagugutom, may nakita kang nauuhaw, bigyan mo. Dahil, katulad ng sinabi ko kanina sa umpisa, hindi na ikaw ang may pag-aari ng sarili mo. Ang sarili mo ay ibinigay mo na sa Diyos, niregalo mo na, hinandog mo na. Kaya ang lahat ng sasabihin ng Diyos, gawin mo, pakainin mo yung mahirap. Utos yun. Ngayon, pag hindi mo ito nagawa, ang ibig sabihin, hindi mo pa hinandog ang iyong sarili. Binawi mo. Once na binawi mo, babawiin din ng Diyos ang kanyang pangako sa iyong kaligtasan. Kaya, mga kapatid, dapat isa sa ulo natin na ang ating ang ating identity, kung talagang ikaw ay hinandog mo ngayong sarili sa Diyos, ikaw, gagawin mo lahat ang inutos ng Diyos. Yun ang ating identity. Pero once na parang tinanggihan mo sinabi ng Diyos, maaring hindi ka pinili. Once na pinili ka, ang iyong sarili ay buong puso mong
nahandog sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Once na hindi ka humingi, once na hindi mo nirelease ang iyong kapatawaran, hindi ka, kung pag-iisipin natin, parang kalakip-lakip na lahat, na once na hindi ka nagpatawad, hindi mo pa naregalo ang iyong sarili sa Diyos. Once na hindi mo naregalo ang iyong sarili sa Diyos, hindi ka pa, parang questionable ang pagkapili sa iyo ng Diyos. At kung hindi mo pa nagampanan talaga ang pagpapatawad, kapatid, magmuni-muni tayo. At ito'y dala natin hanggang tayo ay nabubuhay. Once na hindi tayo magpatawad, tulad ng sabi ng Panginoon, hindi ka rin niya papatawarin. Once na hindi ka pinatawad, saan ang punta natin mga kapatid? Dalawa lang, di ba? Sa langit at sa impyerno. Kaya bilang mga anak ng Diyos at bilang mga nanampalataya, kailangan tayo ay marunong magpatawad, marunong umibig, at sumampalataya. Kaya bilang ating konklusyon, kapatid, ikuan mo ngayong konklusyon natin. Bilang isang alagad ng Panginoon, ay dapat ihandog natin ang ating buong puso, ang buong pagkatao sa Diyos. Sister Wilma, kaabitin natin yung mukhang kanina. This is my desire. Praise. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming napag-aralan, Lord, ito'y magamit namin sa aming buhay. Nawa, Lord, ang aming buong sarili ay nahandog namin sa iyo. At nawa, Lord, at ang lahat ng aming mga ginagawa, Lord, ang aming pag-aawit, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, ang aming pagsamba, ito, Panginoon, ay katanggap-tanggap sa iyo. Kaya minsan pa dakilang Diyos, i-bless mo, Lord, ang lahat ng mga kaluluwa na nandito, Panginoon, at ingatan mo, Lord, ang kanilang mga buhay. Ito kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Darako na po tayo sa tithes and offering.
Basahin po natin ang nasusulat sa Proverbs 11:24 to 25. One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, this verse highlights about the beautiful principle of generosity and how it can bring about abundance and blessings. It's like sharing a part of what you have with others. It doesn't necessarily you lose out, but instead you might just find yourself richer in unexpected ways. So give generously to our God. Let's pray po. Dear God, we're here with grateful hearts, bringing offerings to you. Thank you for everything you've given us, the blessings, the love, the everyday moments. As we give, we trust you'll use this gift to help lives and spread kindness. We want our generosity to reflect how much we appreciate you and care about others. Help us with joy, not because we have to, but because we want to share what's good and right. May our acts of giving remind us of your abundant and love, the connection we have with people around us. Thank you for being with us, guiding us, and loving us. We pray this in Jesus' name. Amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. At ngayon naman po ay makakatunghay po tayo ng isang presentasyon na pangungunahan po ng De Los Reyes family. Amen, Pastor. Praise God. At kami po ay mag-memory verse muna. My memory verse is Romans 12:9. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Romans 12:9. Ayan, sa akin naman po ay sa awit or Psalms 107:1. Ang sabi doon, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. So yung aming pong presentation ngayon, naka-video po kasi wala po yung mga anak ko. Hindi kami naka-prepare noon, hindi nga kami nakabihis kasi dumaan lang saglit si Paulo tsaka yung girlfriend niya. Sabi ko sa kanya, ano na lang tayo ng video kahit madalian. Hiniram ko yung gitara ng kapitbahay ko, hindi nga kami nakabihis, sabi ko, para naman minsan maging, kahit hindi kumpleto kasi wala si Princess nga, sabi ko kahit papano, nandyan ka kasi namimiss ko na yung pagigitara niya. Kaya vinidyo ko na lang, kasi lagi na lang kaming dalawa, hindi naman family presentation to, kundi mag-asawa lang. So ang ginawa po namin, nag-video na lang po kami. So yan po, tingnan na lang po natin. Ayan, habang inaayos daw po nila, meron lang pong technical difficulties. Bago po ang lahat, mapunta po tayo sa announcement. Wini-welcome ko po ang ating bagong attendee ngayong umaga, si Brother Nelson, Sister Victoria, and Ayesha Sarmiento. Welcome po sa aming munting simbahan. Salamat po at kayo po ay nadako dito para po makasama po namin ngayong umaga sa pananambahan. Nawa ito po ang inyong simula na pag-attend po sa amin.
At sama-sama po tayong magpurit magpasalamat sa ating Panginoon every Sunday po. Ayan. So, dako po muna tayo sa announcements. Every Sunday po, meron po tayong mga activities. Pre-service prayer po, 7 o'clock to 8 a.m. Pangunahan po tayo nito ni Sister Lani de Guzman sa linggo. Sunday schools, meron po tayo every Sunday, adult, youth, and young couple. 8 a.m. to 9 a.m. po. Worship service, 9 to 11:30 po ang ating pananambahan. At pansamantala po, wala muna po tayong mga choir practices dahil po ay papalitan po muna natin ito ng Youth and Junior D group. Small group po ito na napag-usapan po namin ng mga youth. Every po ito, Sunday. Consistent every Sunday po, meron pong gawain ng mga youth. So, ang kanila pong lunch, youth at junior po ito So, junior, invited po kayo. At meron po kayong mga leaders. Ayan. So, ang ating youth and junior po, ang inyong lunch ay will be provided every Sunday. So, after lunch po, meron po tayong small group sessions. At after po pala noon ay meron pong hermeneutics. So, after po ng small group sessions ng ating mga youth, meron pong hermeneutics sa pagtuturo po si Pastor Bert. Mga oras po kaya yun? Mga 2 o'clock po siguro. Ayan. Kasi bigyan po natin ng mga 1 hour ang mga youth para sa kanilang mga small groups. Ayan. So, praise and worship practice po every Saturday, 9 a.m. onwards. Intercessory prayer every Saturday, 5:30 to 7 a.m. Pangungunahan po tayo ni Sister Melba Aro. Midweek service po every Wednesday, 6 to 7 p.m. Pangungunahan naman po tayo dito ni Pastor Bert Tungaran. Okay, for next Sunday po, opening prayer ay si Sister Karina Reblando. Speaker for next Sunday, Sister Veron Melissa. At thank you po sa napakagandang bulaklak na nandito sa ating harapan. Salamat po kay Sister Zaylee Bermundo. Ayan. At para po next offertory prayer next Sunday, Brother Ace Reblando. Pastoral prayer po ay si Pastor Carlos Arcelon. At para po sa offering next Sunday, flower offering, the Guzman family. Ayan. At ang family presentation po next Sunday, Dungaran family. Meron din po tayong continuous pa rin po ang ating Project Hagay. Na sa pangunguna po ni Sister Miles, at please support din po ang ating Project Hagay Puzzle. Ongoing pa rin po ito. At ating mga church membership form sa mga hindi pa po nakapag-sulat, akawire lang po. Mag-inquire lang ma'am po kay Sister Miles din po. At cleaners po for next Saturday, youth po. Mga youth Saturday. At meron pa po ba? Additional announcement din po. Meron po tayong child dedication. Ito pong Saturday, September 20, 2 p.m. Anak po ni Sister Chona and Randy de Guzman. Ito pong Saturday na yan. Meron ba po bang additional announcements? Yan. Kung wala na po, at ating tunghayan ang presentation po ng de Guzman family. Ay, De Los Reyes, I'm so sorry po. Kita ko kasi si Ate Lan. My heart is so proud. My eyes are so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, then love
Times I may grow weak, I feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. Each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my faith, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. Ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. And how many times will you pick me up and I keep on letting you down? And this time I won't fall short of your glory, or will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You'll walk in the power of my daily sufficient grace. You'll walk in the power of my daily sufficient grace. Yan, salamat po. At may pahabol pa po palang announcement. Ang Young Couples Fellowship po pala ay monthly din po. Every fourth Sunday naman po ito. Ayan. Kung wala na pong karagdagan, tinatawagan ko na po si Pastor Bert para po sa benediction. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin yung kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagpapadama mo ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mensahe na amin pong narinig. Kinilos po ninyo ang puso at isip ni Pastor Kaloy
upang ipahayag po ninyo sa bawat isa sa amin ang iyong pong damdamin, ang iyong layunin at plano sa buhay ng bawat isa na iyo pong iniligtas. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, narito ang inyong mga anak mula sa kabuturan ng aming puso. Ang mensaheng ito ay para sa bawat isa sa amin na samantalang kami ay naglalakbay sa sanlibutan ito, ay magawa namin ang nais po ninyong ipagawa sa bawat isa, na kami ay matutong magpatawad, na kung kaanong pinatawad mo kami, iniutos mo sa bawat isa na iyo pong hinirang upang dalhin ang iyong dakilang pangalan, na dapat kami ay magpatawad sapagkat ito, O Diyos, ang kalooban mo kung bakit mo kami pinili upang kami ay maging isang halimbawa na ikaw ang Diyos na napakabuti. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat lagi mong pinalalahanan ang inyong mga anak. Sapagkat ang bawat isa sa amin ay meron po kanya-kanyang kahinaan na kung minsan, Panginoon, ay hindi namin magawa ang pinapagawa mo, subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na kumikilo sa aming puso, sa aming isip, na kami ay tinuturuan mong magpakumbaba sapagkat ito ang halimbawa na ipinagkaloob sa amin ng Panginoong Hesus nung siya ay dumating dito sa sanlibutan. Ipinangaral niya ang mabuting balita. Pagsisihan niyo, talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Kaya naman, O Diyos, sa lahat ng pagpapalang narinig namin ngayong umaga, ay amin pong kinikilala na ito, O Diyos, ay pinagkaloob mo sa amin upang tamasahin namin ang mga pagpapalang ipinangako po ninyo kung kami ay susunod ng naayon sa iyong banal na kalooban. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambayan, sapagkat ang Diyos ay nalulugod na tayo'y pagpalain sapagkat ito ang kanyang pangako sa atin, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng nabanggit na mga pagpapalang ito na aming narinig sa araw na ito, ay inaasahan namin na darating ito sa bawat pamilya na narito ngayong umaga at nasa kanilang mga tahanan. Kaya mula sa kaibuturan ng aming puso, na kung papaano mong ipinadama ang pag-ibig sa bawat isa sa amin, kami naman ng mga anak mo ay nagpapadama sa iyo ng aming pagpupuri, ng aming pagpapasalamat, at ng aming pagsamba, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa bawat isa.